Ngayon naman, alamin naman natin ang magiging throughout the day dahil alam na natin nung past weekend talaga napakalamig at natalanga daw. Actually hanggang ngayon umaga. Sa Baguio daw, pumalo na ng 8.1 degrees. Talagang napakalamig niyan at siguro napakasarap nga kaya yung mga kababayan natin ine-enjoy na nga itong lamig ng panahon. Pero malalaman natin kung hanggang kailan nga ba natin may enjoy yan. Kasama si Harry Bayona. Harry, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin sa iyo, Sandro. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Kanina nga po, nabanggit nyo po sa Good Morning, boss, na nag-intro tayo, yung mga data hinggil kay Bagyong Agaton. Pero ngayon, mas lalo natin nga alamin ang mga detalye hinggil sa nasabing bagyo. At atin nga po makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Harry. Ganyan din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Aurelio, ano nga po ba yung exact location ni Bagyong Agaton at gaano nga po ba kalakas ang hanging taglay nito at anong direksyon po ba o track ang tatahakin nito? Tama, itong si Bagyong Agaton, as of 4 AM po ay nasa layo 230 kilometers sa southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at inaasahan po natin siya magsa-southwest po siya at papunta sa may southern part ng Mindanao sa mabagal na 5 km per hour. Nanatili pa rin sa kanyang lakas na hangin na umaabot sa 55 km per hour, isang ganap na tropical depression. Alright. Banggit niyo po na mabagal ang pagkilos nito ni Bagyong Agaton, no? Ano po bang sanhi ng kanya mabagal na pagkilos? Ito po ba'y dahil pa rin sa weather system na high pressure area na nasa bandang Hilaga sa labas ng bansa? Tama, dalawang high pressure nga ang nakaka-apekto sa pagkilos ni Bagyong Agaton. May isa ditong malaking high pressure sa bandang West Philippine Sea at isa naman dito sa may bandang Philippine Sea. At ito yung dalawang high pressure ay pinapagitnaan mismo itong bagyong si Agaton. At yung nakikita, ito yung sentro ng Bagyong Agaton at yung nakikita yung mga kaulapan, wala mismo sa may diameter ng bagyo. Dahil po yan sa lakas ng hangin dulot ng hanging amihan. Kaya yung mga kaulapan ay dito mismo concentrated sa Mindanao. Pero ang sentro ng bagyo ay nandito sa may karagatan malapit sa Surigao del Sur. Alright, Mr. Aurelio, ngayong nag-iba po ng pagkilos si Bagyong Agaton, nabanggit nyo nga po na southwest na nga po yung kanyang pagkilos eh. Nakikita pa rin po ba natin yung possibility na ito yung magla-landfall sa ating bansa? And if yes, saan po ba natin inaasahan ang pagtama nito? Tama, at kapag nanatili sa kanyang sa track ng Bagyong Agaton, ay inaasahan po natin tatama ito sa bandang Davao Oriental bukas ng hapon. Alright, at Mr. Aurelio, nakataas pa rin po ba ang public storm warning signal number 1 sa ngayon at anong mga lugar po ba ang apektado nito? Also, nakikita po ba natin ang posibilidad ng pagtataas natin ng signal number 2? Opo, nakataas po ngayon ang public storm warning signal number 1. Dito lang po sa may malaking bahagi ng Mindanao. Ito po yung Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Compostela Valley. Ang mga lugar nito ay makakaasa po ng maulap na may mga pag-ulan at may malalakas na hangin. At di po natin inaasahan magtataas tayo ng signal number 2. Dahil po ang signal number 1, yung makikita, ang lakas ng hangin po niya ay mula 30 hanggang 60 km per hour. Kung saan itong bagyo ay hindi po lalapas sa ganitong lakas na hangin. Alright, Mr. Aurelio, may nakataas pa rin po ba tayo mga rain ranas ng mga pag-ulan dyan nga po yan sa mga nabanggit na lugar? Ano po bang mga lugar ang nasa ilalim ngayon ng ating mga rainfall advisories? Tama, ang nagtaas po tayo ng rainfall advisory dito sa malaking bahagi o silang bahagi ng Mindanao. Ang mga lugar nito na apektuhan ng rainfall advisory kung saan nakaranas po ng light to moderate rains at minsan po may malakas na ulan. Ito po yung sa Camiguin, Basilan, Sambuanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley. Alright, para po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, tayo po'y mag-ingat, no, dahil nga po tuloy-tuloy ang mararanasan natin pag-ulan at ang tendency nga po kasi kapag ang mga pag-ulan ay tuloy-tuloy, magiging saturated nga po yung lupa, no. So bukod po sa mga panganib na dulot ng mga pag-ulan, asahan na rin po natin ng mga panganib na dulot ng landslide at ganun din po ang mga pagbaha. At Mr. Aurelio, kailan na nga po ba natin tuluyang inaasahan ang paglabas ni Bagyong Agaton sa ating bansa at kailan mabubuti ang lagay ng ating panahon, especially dyan po sa Mindanao na walang tigil na nakararanas ng mga pag-ulan? Opo, at dalawa po ang binabatang senaryo. Una po, kapag itong bagyong si Agaton
ay tumama dito sa bandang Davao Oriental bukas ng hapon, ay maaari po maging low pressure area. Pag naging low pressure area bukas ng hapon, bahagya pong gaganda ang panahon dito sa Mindanao. Ang pangalawang senaryo po ay nasa po natin magtutuloy ito hanggang Thursday, at pagdating ng Thursday, nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sabihin mula ngayon hanggang Thursday, ay patuloy din makakaranas ng masungit na panahon dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Alright, mga kababayan, narinig po natin si Mr. Aurelio. Meron po tayong dalawang senaryong binabantayan, no? Sa ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan ng Pag-asa yung pagkilos ni Bagyong Agaton. Pero ang definite po, ang sigurado po, magpapatuloy po hanggang sa araw po yan ng Huwebes. At Mr. Aurelio, kasabay nga po ng pagkilos ni Bagyong Agaton, maiba po tayo, no? Umiihip din po ngayon yung hanging amihan na siya nagdudulot sa atin ng malamig na panahon. At kasabay din po nun, nagdudulot din ito ng maalong karagatan. Sa ngayon po ba, nakataas po ba ang gale warning sa bansa at anong mga baybayin po ba makaka-experience ng maalong kondisyon? Tama po, sa araw nito, nakataas pa rin ang gale warning. Yung makikita ang kulay green sa ating TV screen. Ito po yung nagsasabi ng nakalakas na hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Kaya po ang nag-issue na ulit tayo ng gale warning dito po sa buong seaboards ng Luzon, buong seaboards ng Visayas at ang seaboards ng Caraga region. Ibig sabihin po niyan, ang mga alon po ay inaasang po ng taas ng alon ay mula 3.4 hanggang 5 meters. At sa mga kababayan natin na nagbabalak pang pumalaot, huwag muna, lalo po sa ating mangingisda, kusang magamit ng maliit na sakyang pandagat. Dahil delikado po, dahil po yan sa amihan at yung bagyong si Agaton. Alright, bilang panghuli na lamang po Mr. Aurelio, no, ngayong araw po ba ng Lunes, ano nga bang dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon, no? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ang Pag-asa ng sa gayon, maging guided po ang lahat tungkol sa asahang lagay ng ating weather for today. Tama po yung mga lugar po nakataas ang public storm ay maging po tayo, maging ingat, patuloy tayong mag-iingat dahil ang bagyong si Agaton ay dito sa bandang malapit sa Mindanao at inaasahan po natin na maulan at may malakas na hangin. At doon pa po sa Northern Mindanao at ganoon din sa lalaming bahagi ng Caraga region ay makakaranas pa rin ng mga maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maulap pa rin po sa buong Visayas at lalaming bahagi ng Mindanao at makakaranas po ng light to moderate rains at thunderstorm. Ibig sabihin po niyan, itong Visayas at Mindanao ay di kagandahan ng panahon. Mas maganda ang panahon dito sa lalaming bahagi ng ating bansa, lalo po yung Luzon na yung nakikita, napakalinis po ang ating kalangitan dahil po yan sa amihan. Kaya makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lang po mahina pag-ulan dahil sa amihan. Alright, maraming salamat po at mga kabayan, nalaman na po natin ngayon ang aasahang lagi ng weather for today at ganun din ang update hinggil kay Bagyong Agaton. At inihatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Sa ibang usapan mga kabayan, naitala nga po natin kahapon ang temperatura na 8.1 degrees Celsius dyan po yan sa Baguio City. Ito po yung pinakamababang temperaturang naitala natin, no, for the year 2014 at asahan po natin na baka makapag-record pa po tayo ng mas mababa pa dyan dahil nga po ngayon nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng Enero at ayon nga po sa Pag-asa, ang peak season nga po ng amihan ay late January to early February. So asahan po natin na mas lalamig pa ang ating panahon at ganun din ihanda po natin ang ating mga jacket lalong-lalo na nga po't magiging maginaw ang ating panahon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-update tayo palagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, Panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV at ang ating website, pwedeng i-check. It's www.panahon.tv. At your service po ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you guys. Maraming salamat, Harry Bayona, para sa ulat panahon.